At so ayun, hi guys, welcome back sa channel natin at ito na nga po sa episode 216 para dito ay kalbo at huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin yan at dito nga tayo natapos yung sa pagsasabi ni Child Emperor kay Snake Man na alam niya na kung sino yung may kagagawan sa kasong ipinapahandle dito kay Snake Man. So now, ang continuation niyan is eto naman na. So dito paliwanag na ito si Child Emperor at sabi niya nga dyan na may iilan sa mga executive na talagang ubod ng sama mga evil dahil bukod daw doon sa kanilang mga legal na mga business, yung mga legal na business ba ay nagpapatakbo pa sila ng mga illegal na business at ito yung sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga nahuling halimaw. So binibenta nila yan bilang ornaments, ganyan o kaya display o di naman kaya alaga. So now ang nangyayari ganito, habang dinideliver itong mga halimaw na nga to o yung mga nabentang halimaw sa buyer, minsan habang nasa delivery nakakawala yung halimaw o di naman kaya pagdating dun sa buyer, nakakawala yung halimaw. Tapos ang nangyayari ay yung nagwawala yung halimaw at napapatay niya yung bumibili sa kanya. At then, ito nga ngayon tuloy nga ni Child Emperor na hindi lang daw to yung first time na nangyari yung may namatay. At itong kasong araw na binigay kay Snake Man, isa lang yan sa mga incident na nangyari dahil nga sa pagbebenta ng mga executive ng mga nahuling halimaw. At ito nga tuloy pa ngayon ni Child Emperor na ito matindi dahil yung halimaw na pinapahanap dito kay Snake Man na yun nga raw yung pumatay dun sa executive. Matagal na raw patay yun, 6 months ago na sabi ni Child Emperor at na-confirm na nga yan ni Child Emperor. At ang sabi nga ngayon ni Child Emperor, ginawa ng Hero Association ng secret lang. Nang sa ganun, hindi na nga raw kumalat pa yung scandal o yung mga chismis at saka yung info na kung saan gumagawa ng kalokohan yung Hero Association na nagbebenta nga sila ng mga halimaw. Bawal nga yun. At ito nga yung itsura ni Snake Man. Parang devastated siya. Nalaman niya yung katotohanan. At ito nga ngayon nagugulat. Ito si Snake Man, sabi niya nga dyan, aba, ibig sabihin pa rin para siyang nakaaligtas sa isang napakalaking skandal. Pero yun, bakit ito sinasabi sa kanya to ni Child Emperor? At ito nga sagot si Child Emperor, sabi niya nga dyan, kasi nafe-feel bad siya na baka raw kasi maghanap. Ito si Snake Man, ang totoo naman yan, patay na yung halimaw na pinapahanap sa kanya matagal na. So yun, kawawa talaga dyan. Ito si Snake Man kung nagkataon, naghahanap siya ng patay na halimaw. But anyways, ay eto nga pagkatapos nga yan, eto nga ngayon alis na eto si Child Emperor at eto nga gigil tuloy dito eto si Snake Man at pagkatapos nga yes, bam, dito nagtabog na eto si Snake Man. Sabi niya nga dyan, di siya makapaniwala na pinaglalaroan siya o niloko siya ng Hero Association. So yun, ginamit pa eto si Snake Man dyan. At then ay eto nga ngayon labas na eto si Child Emperor. Sabi niya nga dyan na okay na, nasa labas na siya, pwede na nga siyang pick upin. At ayun na, sa may itaas may dumating na nga dyan na helicopter. At then eto nga ngayon, boom, dating na dyan etong pagkaangas-angas, napakalupit na helicopter na to at nanggaling yan sa may Neo Heroes. Yun, so ibig sabihin nag-transfer na rin, lumipat na etong si Child Emperor papunta sa mga Neo Heroes na to. At then eto nga ngayon, biglang talon dito sa may executive ng Hero Association dahil eto nga, kagulo sila ngayon dito. Sabi nga nila nung una si Silver Fang nag-retired na, tapos ngayon naman pati si Child Emperor tinanggal niya na yung kanyang listahan sa Hero Registry. So bakit daw ganun? At eto nga ngayon biglang dating dyan eto si Sweet Mask. Sabi niya nga dyan, simple lang yan dahil eto nga biglang nilapag niya eto mga papeles na to. At eto ngayon salita na si Ami Mask. Sabi niya nga dyan, simple lang nangyari dyan, iniwan na tayo ng isang napakatalinong bata. Sabi niya ganyan. So eto ngayon punta na sa may gitna ng executive eto si Ami Mask. Pero yung isa sa mga executive sabi niya nga dyan, teka lang, parang nagpa-plastic surgery ba ulit eto si Ami Mask? Kasi eto diba pansin na medyo nag-iba ulit yung itsura ni Amay Mask. But din ito nga ngayon, paliwanag na itong si Amay Mask. Sabi niya nga dyan na few days ago, si Child Emperor pumunta sa Board of Committee tapos nagbigay siya ng petition. At yung nilalaman ng petition na yan, patungkol yan dun sa mga complaints saka sa mga opinion ng mga rank B na hero pababa. Tapos maliban pa dyan, naghingi rin ng opinion si Child Emperor dun sa mga citizen. So basically, dinidescribe daw nito kung ano yung problema sa Hero Association, kasama na dyan yung sistemang pangit nga ng Hero Association. At naglagay din dyan si Child Emperor kung ano yung mga dapat i-improve dyan, pati na yung pagre-reconstruct sa mga executive kasi nga diba parang corrupted na yung mga executive dyan. So in short ay nagbigay ng proposal si Child Emperor sa Board of Committee para nga maiayos ulit yung Hero Association para maisalba yan. At ito nga yung tingin-tingin na itong mga executive dyan sa petition saka sa proposal ni Child Emperor. Pero sabi nga ni Amay Mask,
Ang nakakalungkot dito dahil karamihan daw sa board of committee sa mga executive, di man lang pinansin yung bata, hindi pinansin ito nga yung proposal, ngayon na nila tinignan yan. At ito nga ngayon biglang sabi ngayon ni Amay Mas, sige, panoorin nyo to, at eto binuksan niya na yung TV at pagkatapos nga niyan ay labas na ngayon dito. Itong good news mula sa Neo Heroes, at eto nga sigaw-sigaw na rito. Itong parang MC sabi niya nga dyan na may magandang balita sila dahil meron na naman sila na panibagong miyembro na i-welcome. At eto nga ngayon excited na. Itong parang reporter na MC sabi niya nga dyan na yung genius boy mula sa Hero Association ay ngayon nag-transfer na papunta sa kanila, at ang pangalan ng bata na yan ay si Child. At eto nga ngayon biglang senyas. Ito si Child Emperor sabi niya nga dyan, hindi na yan. At eto nga ngayon nagulat itong MC, tapos tingin siya dun nga sa may likuran kay Child Emperor, at ayun nasalita si Child Emperor sabi niya nga dyan na matagal niya nang tinapon yung pangalan na yan sa basurahan kasama yung mga basura pang iba, sabi niya ganyan. At eto nga ngayon ay nag-close fist na itong si Child Emperor, sabi niya nga rito na simula ngayon kung pag-uusapan lang din naman daw ay yung kaligtasan at yung kapayapaan para sa mga citizen, ay lahat gagawin niya para dito. At ngayon ay na-reborn siya bilang Neo Hero at ang pangalan niya ay si Wild Emperor. Grabe, kala mo naging delinquent nga rito ito si Child Emperor. Ayun, parang lumalaban na, nagre-rebelde na itong bata natin laban sa Hero Association. At ito nga ngayon tawa-tawa na ito si Wild Emperor, so hindi na Child Emperor tawag natin sa kanya. Sabi niya nga rito na nice to meet you, sabi niya ganyan. At ito nga ngayon pinapawis yung mga executive, sabi nga nila dito ang lala nito. At ito nga ngayon salita na ito si Amay Mas, sabi niya nga dyan na dahil sa nangyari na yan, isang S-class hero lumipat dun sa may Neo Heroes. Ngayon yung Neo Heroes ay talagang magiging madali na lang sa kanila para kunin na yung mga heroes nila dito, yung mga ibang talent pa nila. At so dito na nga raw ngayon papasok yung pinaka main topic nila. At ito nga dito nag-click na dyan o nag-snap na yung si Amay Mask. At ito ngayon labas ang monitor, ito si kalbo natin. So ito pinakita ni Amay Mask, ito si Saitama dyan sa harapan na ng mga executive. At ito ngayon sabi ni Amay Mask na para ma-overcome nila itong crisis na kinakaharap ng Hero Association, ang kailangan nilang gawin ay maibalik yung nawawala nila na kredibilidad, kasi nga nasira na talaga sila sa harap ng mga tao. So ngayon ang kailangan daw nila dito ay isang pillar of spiritual support na kung saan ito yung pipigil dun sa ibang mga talents pa nila at saka sa mga natitirang heroes pa na lumipat dun sa Neo Organization. At eto nga ngayon sabi dito ni Amay Mask, sa madaling sabi, perfect hero. Ayan yung kailangan nila para mapigilan yung paglipat ng mga ibang heroes papunta sa Neo Organization. At eto nga, si Saitama yung pine-present ni Amay Mask dyan nga sa executive. At so ayun ay eto ay na-acknowledge na nga ni Amay Mask itong si Kalbo na isang perfect hero nga itong si Saitama. So malupit-lupit yan kasi nga diba napakataas ng standard nito ni Amay Mask. Pero eto ay na-acknowledge na nga rin finally itong si Kalbo natin. But then ay pagkatapos nga niyan is yan guys. So hanggang dito lang ito sa episode 260 natin. Pero ito nakaka-intriga, ang lupit. Ito si Amay Mask, ito si Saitama yung naisip niya para nga iahon o iligtas itong Hero Association. Pero yun nga guys, ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Punch Man natin. Hintay lang para sa next episode ito. So yun, lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.